Muli po, bumabati ako sa inyo ng isang magandang umaga. Tayo po muli ay mag-aaralan o magbubulay-bulay ng salita ng Diyos na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ito po ay may pamagat o title na Wrath of God for those non-believers. So ano ba yung sinasabing wrath of God? Tingnan natin doon sa ating mga susing talata at kung paano yung ating mga pag-uusapan ay aralin natin. Kailangan bang hindi tayo maniwala sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. At saka ba lahat ba ng umiiral ng mga relihiyon sa kasalukuyan, ito ba ay matatawag nating nagkiklaim sila that they are Christians, pero hindi naman nila nasusunod kung ano yung mga aral mismo na nandoon sa banal na kasulatan. Sige po, pagbulay-bulayan po natin ang ating susing talata. Yung ating pong susing talata ay matatagpuan po sa John chapter 10 verses 7 to 16. Babasahin ko po ng tuloy-tuloy at i-discuss po natin yan isa-isa. So, si Jesus ang mabuting pastol. Sabi dito sa talatang 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Talatang 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Talatang 9, ako ang pintuan, muling binanggit ng ating Panginoong Jesus. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't palalabas, papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Dito po sa talatang 10, mga kapatid, pinakikita po rito yung gawa ng kaaway o gawa ng diablo mismo, no? Wala naman siyang naging purpose dito sa mundo kung hindi, ang sabi rito, magnakaw, pumatay at manira. Ang sabi rito, to steal, to kill, and to destroy. Iyon ang sinasabi sa atin dito sa talatang 10, talatang 11. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yun po, no? Talatang 12, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Talatang 13, tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. So maraming ganyan ngayon, ano? Makikita natin, yung iba talagang hindi naman talaga committed, kung hindi meron lang silang mga hangarin para doon sa mga pastol na yon. Talatang 14, hanggang talatang 15, ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila, at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Muling talatang 16, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ito yung pinakikita sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesus ay kung gaano kahalaga doon sa mga tao na sa Kanya ay nakikinig ng Kanyang mga salita. Doon sa mga tao na naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Panginoon nila at tagapagligtas ng kanilang buhay. So tayo lahat dapat ay ganoon ang ating pananaw patungkol sa ating Panginoong Jesus, sapagkat ultimong mga nawawalang tupa, yung wala pa ay kailangan niyang ipasok pa rin. Ibig sabihin, patuloy tayong mag-share ng Word of God through ministers, through church leaders, at kahit sino bilang Kristiyano ay po pwedeng mag-share ng Word of God bilang Kristiyano. Sabi ko, ano? So ibig sabihin, tingnan natin, bakit pa sinabing hindi naman lahat talaga ng Kristiyano, nagpapanggap na Kristiyano, ay talagang makapapasok sa kaharian ng langit? Ano ba yung mga talata na po pwede nating gawin dito o talakayin, ano? So bilang pambungad, ito ngayon ang pinakabuod ng ating binasa kanina. Makikita natin sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi rito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So very clear ang talata na sinabi doon sa John. Makikita natin dito na
ipinakita dito mismo na si Jesus mismo, ang Panginoon natin, ang nagsasalita doon na siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Yun nga yung sinasabi natin, ano? He is the way, the truth, and the life. So, kitang-kita rito mga kapatid, yung nasusulat mismo, kung hindi natin ito pahahalagahan, makikita natin yung mga sarili natin ay hindi magiging karapat-dapat doon sa pagtawag sa Panginoong Jesus. Hindi tayo basta nagdarasal, kung hindi, dapat tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. Ano ang sinabi naman doon sa John chapter 11 verses 25 to 26? Ang sabi sa talatang 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Talatang 26. "At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Wika ng Panginoong Jesus. So maliwanag dito ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito na kailangan daw yung sumampalataya ang isang tao. Para na sa ganon, ang sabi rito ay hindi na makakaranas ng pangalawang kamatayan. Iyon yung kamatayan ng ating espiritu mga kapatid. Dapat alam na natin ito kung saan tayo hahantong. Because after this life dito sa mundo, syempre alam pa rin natin kung saan pa rin ang patutunguhan natin. Hindi po pwedeng isipin natin na pag namatay ako wala na eh. Kapatid, hindi. Sapagkat yan po ang nasusulat sa Biblia, maliwanag ang sinasabi sa atin dito ng mga talata. Ano sinabi ngayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2? "Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus." Ito si Pablo mismo ang nagsasalita kung saan siya ay nangangaral doon sa Corinto mga kapatid. Ito ngayon ang sinasabi lang lagi ni Pablo sa kanila. Ipakilala ang ating Panginoong Jesus doon sa mga tiga-Corinto. At ito naman ang nangyayari ngayon kung sino ngayon ang mga ministers, yung mga church leaders na makikita natin, sila naman ang magbabahagi. Tayo mismo, kapag ganap na tayo na isang Kristiyano, tayo mismo ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Talakayin po natin isa-isa kung ano yung sinasabi rito. Una, the corrupt religious system. Yung corrupt religious system na yan, kapanahonan pa ng ating Panginoong Jesus, meron na yan. At sa kasalukuyan, meron na rin yan. Alam po natin kung sa mga nanggagaling yan. Tingnan po natin, trying to make another way to God. Iyon ang trabaho ng mga yan. Another way to God. Ibig sabihin, sa halip na sila ay aakayin patungo sa ating Diyos mga kapatid, inililisya nila. Pero ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Maliwanag ito doon sa mga tatalakayin nating mga talata kung paano na dapat maunawaan natin ito. Kung paano yung sinasabi sa ating itinuturo, kunwari ang ating Diyos, pero inililisya nila ng daan. Pangalawa, trying to bring men to God through works. Doon sa mabubuting bagay lang, okay na. Pwede na silang maligtas, pero hindi yun ang sinasabi sa atin dito. Through the foolishness of the Pharisees and their endeavor to keep the traditional aspect of the law. Ibig sabihin, idinidikta yung batas mismo doon sa mga Pariseyo. At sa kasalukuyan, mga kapatid, alam na alam dapat natin kung sino yung mga Pariseyo na yan sa kasalukuyan na dinidiktahan lamang ng batas mismo na nanggagaling kung saang lupalop ng mundo. Pero ang kailangan natin mga kapatid is magbasa tayo ng Biblia. Sapagkat tayo ay magkakaroon ng pangunawa, bawat Kristiyano, kung paano lahat ng nasusulat sa Biblia ay ating mauunawaan. May sabi rito sa baba, yung red text mga kapatid, "But the sheep did not hear them." Ibig sabihin, yung mismong mga kongregasyon ay hindi sila mapapakinggan sapagkat ang aral na itinuturo nila ay mali o taliwas mismo doon sa prinsipyo ng Biblia. Tingnan nyo mga kapatid, may isang utos tayo rito. Tingnan natin kung sino nakasusunod at hindi. Baka makita natin na imposible pala na tayo ay maging Kristiyano talaga dahil dito tayo nananangan o ito mismo ang niyayakap natin. Tingnan natin, ano yung mga ito? Ito ay patungkol doon sa mga ribulto na inukit lamang ng mga tao. Pwedeng ito ay maging chalk, pwede ito ay maging kahoy, pwedeng ito ay maging metal, mga kapatid. Tingnan natin.
Ano sinabi ng Genesis chapter 20 verses 3 to 6? Ang sabi rito sa talatang 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Very clear ang sinabi ni Yahweh, mga kapatid. Ang Diyos natin ang kailangan lang nating sambahin, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Pero yung iba saan sumasamba, napakaraming bagay. Hindi lang ito patungkol sa ribulto, kung hindi, pwede natin maging halimbawa yung mga salapi, yung sobra sa paghahanap buhay. Hindi na natin napapahalagahan kung ano yung sinasabi sa ating dapat nakafocus tayo doon sa ating Diyos, mga kapatid. Talatang 4, huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin anything. Sabi sa atin dito, ano sabi? Imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. So lahat ng mga imahen na sinasabi sa atin dito ay hindi dapat natin gawin o sambahin. Very clear yan, mga kapatid. At iyan ay nagkalat sa mundong ito ngayon sa kasalukuyan. Kung sino pa nga ang malalaking mga samahan ng mga relihiyon, makikita natin, kapatid. Yung mga ribulto nagkalat, yung mga sinasamba nila mismo ay ribulto na rin. Sapagkat inililiko nga yun ang sinabi ng Biblia inililigaw ang mga tao. Ngayon, yung mga tao mismo, hindi sila makakarinig ng salita ng Diyos sapagkat iyon mismo ang nasusulat din sa Biblia. Hindi nila po pwedeng pakinggan yung mga tao na sumasamba maliban sa ating Panginoon. Talatang 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguin. Siloso ang ating Diyos, mga kapatid, makikita natin. Mapanibuguin siya. Nagagalit siya mismo doon sa mga tao na sumasamba doon sa mga gawa ng kamay ng tao. Mapanibuguin ang sabi ng Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ito yung sinasabi natin, kailangan maputol mismo yung kadenang tradisyonal na pagsamba. Yung mga tradisyonal kung paano yung ating mga relihiyon noong araw, mga kapatid, ay hindi iyon ang tunay na relihiyon na sinasabi mismo ng Biblia. Kailangan Bible-based tayo. Full gospel church ang ating paniniwalaan. Walang labis, walang kulang. Ano pa ang sabi rito? 3 at 4 na salinlahi, parurusahan Ibig sabihin, yung 4th generation mo, magmula sa iyo, na sumasamba ngayon sa mga ribulto, iyon ay parurusahan. Maliwanag, hindi ako nagsabi nito kung hindi mismo ang Biblia. Ang mga kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko, sabi, kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Pero tingnan nyo naman sa talatang 6, anong sabi rito? Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi. Kung puputulin natin, mga kapatid, ang kadena ng paniniwala o maling paniniwala, sa ngayon pa lang, mga kapatid, yung susunod na henerasyon natin, 1,000 salinlahi. Ano ang sabi rito? Ipinadarama iyon ng Diyos ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Iyon ang sinasabi sa atin doon sa binabanggit natin kanina na yung corrupted ang ating relihiyon. Simula nung una, kapanahon ni Jesus, hanggang sa ngayon, mga kapatid. Kaya tayo ang mamimili po kung saan tayo mananangan doon sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Pangalawang punto, the word of life, ang salita ng buhay. Pag sinabing salita ng buhay, ang Biblia, alam pa rin natin na ito ay kinasihan ng Diyos. So lahat ng makikita nating talata, kailangan maunawaan natin. Anong sinabi ng John chapter 3 verses 1 to 3? Ang sabi rito sa talatang 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Talatang 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Talatang 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So kitang-kita rito, mga kapatid, kung paano yung salita mismo ng buhay ay ang tinutukoy sa atin dito ay ang ating Panginoong Jesus. Walang iba. Walang ibang sugo na lalabas, mga kapatid, sa panahon na natin ngayon, at walang ibang paniniwala o mga propeta pa na lalabas sa panahon natin ngayon kung hindi ang Panginoong Jesus lamang ang nasusulat doon mismo sa banal na kasulatan. Wika dito, kita-kita natin, ano po? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos mismo.
Ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoong Hesus mismo ay po pwede natin sabihin ngayon, anak ng Diyos. Siya mismo ay Diyos din mga kapatid. Maliwanag dito ang sinasabi. At patuloy nating pag-aralan yan, pwede naman natin i-search yan sa mga anumang multimedia, YouTube, etc. Yung the deity of Lord Jesus Christ mga kapatid. Pangatlo, gaano ba kahalaga yung sinasabi sa ating born again? Kasi pag dumating sa atin yung wika o salita na born again, parang irritable tayo. Alam po ninyo, yung mga kapatid, ang hindi lang tumatanggap ng salitang ito na born again, ay yung mga tao na natatakot kung ano ba ang laman ng Biblia. Sapagkat sila man mismo ay natatakot, baka hindi nila masunod ang Biblia. Pero mga kapatid, ako na po nagsasabi sa inyo, kayang-kaya nating masunod ang Biblia. Sapagkat sandali lang mga panahon natin dito, kailangan dito tayo nananangan mismo sa salita ng Diyos. Anong sabi rito? Spiritual birth mga kapatid, yung huling punto natin. Yung spiritual birth na yon, yun ang tinatawag nating born in spirit at second birth na tinatawag natin. O yung pagiging born again. Very common ito sa mga Christian, very basic. Kaya lang doon sa mga non-believers, para hindi natin maranasan yung sumpa at galit ng Diyos. Sa binasa nating title kanina, kailangan dito tayo manangan sa salitang ito mga kapatid. Anong sinabi ng John 3 verses 3 to 5? Talatang 3, sumagot si Jesus. Ito yung pakikipag-conversation niya kay Nicodemo. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli. Dito pa lang mga kapatid, malibang ipanganak na muli. So ibig sabihin, to be born again, ang salita dito. Malibang ipanganak na muli, wala namang idinagdag dito sa salita eh. Ibig sabihin, ito mismo ang sinabi, sinulat mismo ni John. Malibang ipanganak na muli, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Bakit ito isinulat ni John? Nadinig niya mismo sa Panginoong Hesus ito. Kaya wag nating baliwalain ang salitang ito. Marami tayong minsan pinaparaan lang natin ang salitang ito, born again, ano ba yan? Born again, magbasa ka ng Biblia para maunawaan mo. At very clear ang sinasabi rito. Ang isang tao, sabi, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos kung hindi raw siya ipapanganak na muli by born in spirit or second birth na tinatawag natin. Talatang 4. Paano may papanganak pang muli ang isang tao matanda na? Wika ni Nicodemo yan, ano? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sumagot muli ang ating Panginoong Hesus. Talatang 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak. Inulit na naman niya, sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi makapapasok mga kapatid. At kung hindi ka makapapasok at hindi mo paniniwalaan ang talatang ito, may kasunod na talata ito mga kapatid. Dito natin kinuha ang ating titulo. Anong sabi rito? John chapter 3 verse 36. Anong sabi rito? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. This is a wrath of God. Galit ng Diyos, puot ng Diyos mga kapatid. Kung hindi mo paniniwalaan yung dapat ipanganak kang muli sa Espiritu, paano ngayon kinakandak yan? Simple lang yan mga kapatid. O pwede kayong, yung una, di ba, nagkaroon tayo ng message para dun sa prayer of acceptance. So yun yung sinasabi natin. Tignan natin yung mga nakaraang mga video kung paano tumatanggap tayo na ang Panginoong Hesus ay Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. Then after that, water baptism. So ibig sabihin, doon palang malulubos yung sinasabi sa atin dito, tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung hindi natin tatanggapin, sabi rito, sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ano ang sinabi ng Matthew 7:21? Mga kapatid, ito ay isang napakahalagang talata sa atin bilang Kristiyano. Doon sa mga non-believer, ito rin ay mahalaga sa kanila sapagkat makikita natin, hindi lahat ng panalangin mismo ay pinakikinggan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Basahin natin ang talata. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Very clear mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag na Lord Jesus, Panginoong Jesus, hindi lahat ng tumatawag ay papasok sa kaharian ng langit o pakikinggan mismo
yung mga prayer na ating ipinagdarasal, ating ipinapanalangin sa ating Panginoong Hesus. Hindi lahat iyon, mga kapatid. Tandaan po natin iyon. Kaya, yung talata na ito, napakahalaga, lalo na doon sa mga non-believer pa. Okay? Anong sinabi ngayon ng John chapter 10 verses 11 to 12? Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog." Napakarami ngayong denominations, religion man yan, congregation man yan, na yung mismong pastol, mga kapatid, ay hindi mga totoong pastol. Kaya ang kailangan natin, pangatawanan natin dapat, yung kung ano mismo ang mga utos ng ating Panginoong Hesus, kung ano yung mga gawin niya, dapat iyon ay sinapamumuhay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Buod. Ano ang sinabi rito sa John 10:13 to 16? Jesus sacrificed everything for his flock, even being prepared to die for it so that his sheep might be saved. Pangalawa, the flock of Jesus consists not merely of those in the sheepfold of Israel, but includes people of all nations and languages. They are drawn together as one flock under the shepherd of Jesus. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, dalangin ko na matanim sa atin, sa pinakamalalim na bahagi ng ating buhay, yung ating mga pinag-aralan, sapagkat wala namang ibang hangad ang ating Panginoong Hesus kung hindi iligtas lamang tayo lahat at bigyan ng eternal life, salvation and eternal life. Yung kaligtasan mismo ang ipinagkakaloob sa atin, iniaalok, ino-offer sa atin, at yung mismong buhay na walang hanggan. Limiin natin yung mga talata na pinag-aralan natin, balik-balikan natin upang maunawaan natin kung paano yung kahalagahan ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Muli po mga kapatid, in behalf of the Philippine Bethelites Assemblies of God, our senior pastor, Pastor Christopher A. Ballester, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.